Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, may isang bagay na palaging nagpapaiyak sa kanya o namroblema siya palagi. Ito po yung kanyang mga ratings na natatanggap every time na mayroong presidential survey. Talagang wala siyang kapag-apag-asa when it comes to his presidential ambition. Ito yung latest na survey conducted by Oculum Research and Analytics. Bago lang ito, first quarter of 2024. It was conducted February 21 to 29. Okay. As usual, ang nangunguna sa survey ito, si VP Sara na nakakuha ng napakataas, 42%. Ito na ang pinakamataas na rating ni VP Sara sa presidential survey. Dati 34, 35, 36%. Ito 42. Then as usual, ang pumapangalawa si Senator Raffy Tulfo nakakuha ng 17%. So halos kalahati ang lamang ni VP Sara kay Senator Tulfo. Ang pumapangatlo, si ex-VP Leni, meron siyang 10%. And then ang pang-apat, pang-lima, pang-anim, nag-tie itong tatlo. Si dating Senador Manny Pacquiao, 4%. Senator Amy Marcos, 4%. And ex-Mayor Isko Moreno, 4%. Pang-pito, si Senator Robin Padilla, 2%. At ang kolelat, si Speaker Martin Romualdez, 0.4%. Yan yung sinasabi ko na palaging nagpapaiyak sa kanya. Malaking sakit sa ulo ni Speaker Martin Romualdez itong mga lumalabas na surveys na ganito. Okay, and then mayroon ding undecided, 14%, and others na pinili ng mga respondents kailang hindi included sa list, may 2%. So, siguro mga 5 o 6 na surveys na itong nilabas na ito. Sa lahat ng surveys, basta presidential survey, ni minsan hindi pa nakakuha ng 1% pataas si Speaker Martin Romualdez. Ang pinakamataas lang na nakuha niya, malala ko sa Pulse Asia Survey, is 0.8%. So ang tanong, bakit napaka-baba ang kanyang rating sa mga presidential survey? Bakit wala siyang karisma sa tao? Wala man lang. Grabe, no? Tinatawanan siya ni kung ako si Senator Pacquiao, okay, si VP Lini, ex-VP Lini, tatawanan. Kasi sa lahat ng surveys, pare-parehas VP Sara, Tulfo, Leni, Pacquiao. Very consistent yung ranking. And then very consistent din si Speaker Martin Romualdez na nasa kulelat palagi, hindi siya makakuha ng kahit 1% lang. Kaya talagang wala siyang kadating-dating, wala siyang amor sa taong bayan. So ano sa tingin nyo? Ano ang rason bakit napaka walang gana ng tao sa kanya? Na despite yung kanyang effort na, di ba, halos lahat ng galaw niya may press release. Palaging very, siya sa media mainstream man o social media, nandyan siya palagi.
May mga vloggers yan na mga klaro na pabor sa kanya, na sabi ng iba, naka-payroll, palagi nilang binibuild up si Speaker Martin Romualdez. Sa mainstream media naman, either print or broadcast, palaging laman sa balita. Bakit wala pa rin? So, kung ako yung tatanungin, yun na nga yung halatado ang kanyang style na ipolitiko. Walang sincerity. Yun ang nakikita ko dating na poros lang pampapogi, kagaya yung pagsama niya sa raid ng mga warehouse. Ano pa diyan? Pagbisibisita sa mga palengke. Ano pa? Yung pagtinda kunuhay ng bigas, yung 20 pesos per kilogram na bigas sa Cebu. That was last year. Ang dami niyang ginagawa na hindi naman niya sana trabaho. So, alatado siya sa taong bayan na pangpolitiko lang ang kanyang ginagawa. Walang sincerity. Yun ang nakita ko. And then, isa pang nakita ko na napakalaking mancha sa political career ni Speaker is yung perception na very close siya sa First Lady Lisa Araneta Marcos. Na to a point na parang kung minsan na babypass si Presidente Marcos Jr. at ang nasusunod si First Lady at doon nakadikit palagi si Speaker Martin Romualdez. Yan. Analysis ko lang ito And then ang pinakamalaking dagok sa kanyang career, bakit hindi tumataas ang kanyang mga rating? Ang pinakamalaking gamble na ginawa niya na it turned palpak, yung nag-backfire, yung People's Initiative. Kasi nung una, deny sila ng deny na wala siyang kinalaman, but later on, dahil sa Senate hearing na ginawa ni Senator Marcos, yun, klarong-klaro na may kamay ang Speaker of the House sa People's Initiative na yan. Tapos, yun na nga, simulang Davao Maisog Rally, ay pinupunteriya na siya ni PRRD na isa sa beneficiaries ng People's Initiative. Kasi pag naging successful yung People's Initiative, yung charter change, ang lumalabas, si Speaker Martin Romualdez ang magiging Prime Minister. Okay, so ma-change ang form of government natin from presidential to parliamentary. Ang unang maging Prime Minister, si Speaker Martin Romualdez. Then after that, yun na, Sandro Marcos. So, nakikita yun ng karamihan. Yung 88% na against sa charter change, I believe na ang nakikita nilang dahilan si Speaker Martin Romualdez. At yung 88% na ayaw sa charter change, ayaw na rin kay Speaker Martin Romualdez. Kaya yun ang tingin ko. So, anong dapat niyang gawin? Sino bang kanyang political strategies? Simple man lang yan. Yung na-identify natin na causes, yung lack of sincerity, di maging sincero lang siya. Gawin lang niya yung trabaho niya si Speaker of the House sana. Malayo pa naman ang 2028. Kaya lang, dahil as early as last year, ipinakita niya na yung determinasyon niya na magiging presidente. Yun na, sinimulan niya yung pag-demote kay PGMA, nagalit si BP Sara, lumabas na yung tambaluslos issue hanggang ngayon. Yun na, hindi na siya makaahon sa political kumunoy, political grave na kinaroroonan niya.
Sayang naman, Harvard graduate pa naman yan. So, good luck. Si Senator Tulfo naman, very consistent. Pangalawa, nauna pa nga si Senator Tulfo sa survey ng, ano ba yun, Pulse Asia, naging 35% siya. 34 na lang si BP Sara. So, yan ang siguradong maglalaban. Tulfo versus Sara. But, kay Speaker, sorry na lang dahil hindi na siya talaga makaahon dito sa Kumunoy nga kinalalagyan niya.